Nakipag-usap si Pangulong Donald Trump sa mga pinuno ng kalyado ng US na Japan at karibal ng superpower na China sa gitna ng tumitinding pagtatalo ng magkapareha sa Taiwan. Ang sorpresang tawag ni Trump noong Lunes kasama ang kanyang katapat na Chino, si Xi Jinping, ay sinundan ng isang tawag kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na ikinagalit naman ng China noong unang bahagi ng buwan na ito sa mga komento sa demokrasya sa isla na inaangkin ng Beijing. Parehong sinabi ng China at Japan na sinimulan ni Trump ang mga pagtawag na hindi naman ito kinumpirma ng White House. Nagsimula ang pagtatalo nang sabihin ni Takaichi na nahalal noong nakarang buwan sa mga mambabatas na ang hypothetical Chinese attack sa self-ruling Taiwan na sa pinakamalapit na punto ay migit kumulang lamang 70 miles mula sa teritoryo ng Japan ay maaaring magbanta sa kaligtasan ng Japan at mag-trigger ng tugon ng militar mula sa Tokyo. Ito ang kauna-unang pagkakataon na ang gayong tahasang pananalita ay ginawa ng isang nakaupong punong ministro ng Japan na tulad ng Estados Unidos ay matagal na sadyang malabo kung ito ay makialam sa militar kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa Taiwan. Ang China na naglalarawan sa Taiwan bilang core of core interest ay tumugon ng may galit, dinala ang pagtatalo sa United Nations, pinapayuhan ang mga mamamayan nito sa pagbisita sa Japan at humingi ng pang-ekonomiyang paghihiganti laban sa mga pagkain dagat ng hapon, mga pelikula, mga konsyerto at higit pa. Noong Lunes, pinuna din ng China ang plano ng Japan na mag-deploy ng mga missile sa isang isla malapit sa Taiwan bilang isang sadyang pagtatangka na lumikha ng tensyon sa riyon at pukawin ang komprontasyon ng militar, habang ang Japan ay nagpalipad ng isang fighter jet matapos itong makakita ng Chinese drone na lumilipad sa pagitan ng Taiwan at ng Japanese island na Yonaguni. Bagamat tinanggihan ni Takaichi ang mga kahilingan ng Beijing na bawiin niya ang kanyang maling mga payag, sinabi ng kanyang gobyerno na hindi nagbago ang patakaran ng Japan sa Taiwan at patuloy itong pinapaboran ang isang mapayapang resolusyon sa issue. Si Trump ay hindi nagkomento sa publiko sa hindi pagkakaunawaan kahit na ang kanyang ambasador sa Japan na si George Glass ay nagsabi na ang Tokyo ay maaaring umasa sa suporta ng US sa harap ng mga plano ng China laban sa Japan. Sinabi ni Takaichi noong Martes na muling pinagtibay niya ang malapit na pagkikipagtulungan ng Japan sa US sa kanyang panawagan kay Trump na sinabi niyang pinasimulan niya. Tila tinamaan ni Trump si Takaichi sa isang pagbisita sa Japan noong nakarang buwan na sinundan ng isang pagpupulong kay Xi sa South Korea upang tugunan ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa kalakalan at iba pang mga isyu. Muling pinagtibay ni Trump ang mga planong inihag niya noong nakarang buwan para sa kanya na bumisita sa Beijing noong Abril na sinundan ng pagbisita ni Xi sa US sa uling bahagi ng taon. Sinabi niya na pinag-usapan nila ni Xi ang pagbili ng China ng American soybeans, mga digmaan ng Russia laban sa Ukraine at ang pinagbabawal na internasyonal na daloy ng mga sangkap ng fentanyl. Samantalang hindi binanggit ang Taiwan sa post ni Trump sa kanyang social media.